Mahilig magbanta talaga yung mga DDS. Congressmen, huwag kayong magkamaling pumirma. Matatapos kayo. Sabi ni Benji Contreras, basta talaga mga Duterte at mga DD sheets, mahilig magbanta. Kaya pala... Takbong, gapang, luhod, patayo, paupo. Hindi ko naman siya kailanman iniwanan. Ayun. So willing kayo mag-VP kay VP Sara pag tumakbo siya sa 2020? Ano, basta sunod-sunuran ako doon. Oo, so open, ma'am. Sunod-sunuran siya. Alipin siya ni Sara. Nagpalipin. Ganon katindi si Amy Marcos. Si Robin Padilla sinusulong ang Sara Amy tandem. So sabi ng iba, dumi. Duterte Amy, dumi. So mapupuno ng dumi. Ito pala yung latest na balita sa fourth impeachment complaint laban kay Sara Duterte. And sabi, nagpapagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Bulsa! Opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa! What you see is what you get. You decide. ito po mga kababayan, si Dante Maravillas. Ano niya, Mr. Maravillas, ang balita ngayon? Ito, si Daryl Yap. Mahilig magbanta talaga yung mga DDS. Congressmen, huwag kayong magkamaling pumirma. Matatapos kayo. Yung sa impeachment ko, laban kay Sara Duterte. Mahilig silang magbanta. Yan ang mga aso, mga kababayan ni Sara. Proud kayo sa ganyang uri ng mga tao, mga kababayan. Hindi lang ito si Daryl Yap. Kahit yung iba pang mga politiko and supporters, mga kababayan nila. Kaya tama itong sabi ni Marcos loyalist Benji Contreras. Siya nag-share nito. Sabi ni Benji Contreras, basta talaga mga Duterte at mga DD sheets, mahilig magbanta. Kaya pala maagang nag-declare ng ganyang kandidacy pagkapangulo si Inday Chaki sa 2028 ay para takutin ang mga congressmen na huwag suportahan o pumirma ng impeachment niya. Walang pumirma, hindi, huwag suportahan at pumirma ang impeachment niya. Let's wait and see kung matatakot ang mga congressmen. Tama yung ating mga analysis, yung ating basa. Ang intensyon niya, i-intimidate. O di lumabas na ang mga kakampi ni Sara sa Congress para magkaalaman na. That is a kiss of death sa inyong politika. At malamang madamay, pati yung mga projects ninyo, alangan man, walang counter. Pero, tingnan na lang natin kung may kayat kayo. Matagal-tagal pa. More than 2 years pa. May pangangailangan kayo, di ba, mga congressmen, sa bawat distrito. Wala man dyan control. Si Sara, tataya talaga kayo. Kung kanino kayo tataya. Be wise. Alam na ninyo yan. Matagal na kayo sa politika, di ba? Kasi pag may action, may counter-action. Depende kung action ninyo tama o mali na aksyon. Hindi pwedeng may action, walang counter-action. Iba po, or reaction. May action, may reaction siyempre sa mga aksyon. That is normal. Tulad ni Sara, yung mga aksyon niya, may reaction. Kasama na doon yung kaso, plunder case. Tapos yung impeachment cases. May ICC pa. Lahat dito consequences ng mga maling aksyon. Si Digong, yung action niya may counter-reaction, yung kanya mga pagbabanta, na-deliver tuloy. Ganun lang po. Yan kung ready kayo. Itong mga pagbabanta na Daryl Yap, gusto niyang i-intimidate yung mga congressmen. Yan kung kaya ninyong intimidate yung mga congressmen sa declaration ni Sara na kumandidato. Bakit? In the bag na ba? Yan ang paniwala ninyo. Isabi ng kapatid ni Benji Contreras na si Professor Antonio Contreras, bad news, Sara Duterte says she's running for president in 2028. Good news, in Philippine politics, the first to declare is almost never the one who ultimately wins. Ang una niyang nagde-declare, talo. Si Binay, talo. Pag nauna po na nag-declare, talo. Ganon. But anyway, pag-usapan natin yung mga aso ni Sara. Kasi po, kapag ang politiko ay mabilis magdepensa sa isang tao kaysa sa interes ng ating bansa, hindi na yan alyansa. Ang tawag dyan pagkapit sa kapangyarihan. Dito po sa gitna ng issue ng impeachment kay Sara, plunder allegations at malinaw na hidwaan sa loob ng pamahalaan. May 3 pangalan po na paulit-ulit na lumilitaw na mga unahing panangga ni Sara Duterte. Sino niya, Mr. Maravillas? Si Amy Marcos na kahit daw siya, sunod-sunuran daw siya, forever running mate niya siya,
Si Sara, takbo, gapang, luhod. Sunod-sunodan lang daw siya. Alipin po ni Sara si Amy. Ito. Ay, hindi daw, sabi nila ni Senator Robin. Ay, sandali lang. Ko si Robin talaga. Well, kung sa bagay, talaga naman forever running mate ko naman talaga yan. Takbo, gapang, luhod, patayo, paupo. Hindi ko naman siya kailanman iniwanan. Ayun. So willing kayo mag-briefing kay VP Sara pag tumakbo siya sa 2020? Hello, basta sunod-sunuran ako doon. Oo, so open, ma'am. Sunod-sunuran siya. Alipin siya ni Sara. Nagpalipin. So other than Amy, si Marcoleta, tapos si Chis Escudero. Sunod-sunuran. Kita naman ninyo kung ano nangyari sa impeachment complaint. Yung 4th tweet naging archive. Si Amy Marcos, tinalikuran po. Sariling kadugo. Yung ating Pangulong Bongbong. Di ba po? At nilarawan pa ni Amy Marcos si Sara bilang kabaliktaran daw na administrasyon ng kanyang sariling kapatid. Ganon katindi si Amy Marcos. Si Robin Padilla sinusulong ang Sara Amy tandem. So sabi ng iba, dumi. Duterte Amy, dumi. So mapupuno ng dumi ang buong Pilipinas, mga kababayan. So patuloy ang paninira nila, mga kababayan. Paninira niya sa sariling kapatid habang mas lalong humihigpit ang alyansa sa pamilya Duterte sa gitna, mga kababayan, ng impeachment issues. Ngayon, tingnan natin yung logical angle nito, mga kababayan. So ang tanong, bakit po mas inuuna ang pag-align sa isang kandidatong may legal at impeachment issues po kaysa proteksyonan ang kredibilidad ng kasalukuyang gobyerno? Kasi po, pag ikaw ay senador ng Republika, ang unang loyalty mo dapat sa institusyon, hindi po sa personal na alyansa. Tama po? So araw-araw binabatikos ni Amy ang gobyerno, ang administrasyon ng kanyang sariling kapatid, habang pinupuri niya ang kandidatong may kinakaharap na seryosong mga akusasyon as indicated sa articles of impeachment at yung mismong pagbabanta sa kanyang sariling kapatid. So hindi na po ito independence. Ito po ang tawag diyan, repositioning. Hindi po ito simpleng prinsipyo. Ito po ay isang political survival strategy para sa 2028 election. So lahat sila politika, mga kababayan. So punta tayo sa isa pang aw-aw, si Senator Marcoleta. Kaya pa yung nanguna, mga kababayan, na magmosyon para ibasura yung impeachment laban kay Sara Duterte. Sa kabila ng matibay na ebidensya, tinawag ang proseso ng Kamara na hilaw at wala daw na sapat na basihan. So matatandaan natin, mga kababayan, si Sara mismo ang nag-endorso sa kanyang kandidatura nung eleksyon sa pagkasenador. Pinuri siya ni Sara dahil sa kanyang pagtatanggol sa Office of the Vice President laban sa mga kritiko. Parehas silang tagapagtanggol ng China, kaya binansagan silang mga senator. Imbes suportahan ang kapwa Pilipino, galit na galit sa sumusuporta sa ating sovereignty kay Tariela, mga kababayan. So, kita ninyo yung pattern, may political debt, may political return kasi. Ang mas delikado, mga kababayan, dito, pareho silang kilala sa parehong malambot ang tindig pagdating sa isyu ng China. Imbis po na agresibo ang ipagtanggol ang interes ng Pilipinas. Kasi po, sa usapin po ng sovereignty ng ating bansa, dapat malinaw ang paninindigan. Kapag kasi po, ang tono mas maingat, ang tono sa Beijing, kaysa pagprotekta po sa West Philippine Sea, may question talaga po ang publiko. Ngayon, si Chis naman po, na archive yung impeachment po, kaysa accountability, mga kababayan. Alam na ninyo po, kailangan pa bang i-memorize yan kung ano nangyari sa impeachment complaint po? Archive. Una, pinatulog yung 4th tweet, mga kababayan, na bago na yung kaulugan. Buti na lang napatalsik bilang Senate President ni Tito Sen. And binatikos ni Tito Sen yung pagtulog, mga kababayan, tinulugan yung impeachment laban kay Sara habang siya yung namumuno bilang Senate President. So kapag po ang leader ng Senado, mas mabilis pa na mag-archive kaysa sa 4th tweet na mandato ng ating konstitusyon. Ang mensahe po sa publiko, napakalinaw, mga kababayan. Proteksyon sa isang tao bago transparency. Tama po, yan si Chis. O ngayon, ang tanong, bakit nila pinoproteksyonan si Sara?
Ito yung called political math. Una, positioning kasi sa 2028 presidential election. Si Sara kasi may DDS base. So ang pagdikit sa kanya, mga kababayan nito, mga aso, ay pagdikit sa potensyal na kapangyarihan. At ang maaaring pagkapanalo ni Sara sa kanilang paniwala, nangangahulugan po ng pagbura sa mga kaso nilang kinakaharap. Intindihan ninyo kung bakit dikit si Chis Escudero sabit sa flood control. Isa siya sa mga nire-recommenda ng Senate Blue Ribbon Committee. Kasama si Jinggoy, kasama si Villanueva. Nauna na si dating Senador Bong Revilla. Malinaw na po. Pangalawa, survival alignment. Siyempre, pipiliin nila kung sino yung taong makakapag-protekta sa kanila pagdating ng araw. Tama? Pangatlo, mutual protection system. Kasi po, kapag naharap sa accountability, ang instinct ng block, nakikita ninyo yung Duterte block, proteksyonan, mag-shield. Dahil po, president yon, magkakakulay kasi. Di ba po? Pakubir-kubir. Pari-parehas kasi ang gawain. Pang-apat, China posture alignment. Ang mas malambot na posture, mga kababayan, sa China ay isa pong strategic alignment ng ilang political actors na mas inuuna po yung diplomatic accommodation kaysa po yung tinatawag na assertive nationalism. Yun ang nakakalungkot dito. Bininta na yung ating bansa. Malamang may malaking pondo po, malamang lang, mula sa China. Yun ang nakakalungkot. May mga lumilitaw na ganyan kasi ganun ang ugali ng China. Kahit sa ibang bansa, may mga sinusupport na mga kandidato, which is wrong kahit sa ating batas. Dapat yung foreign intervention must be a no-no. And that is illegal. Kaya lang may maraming pamamaraan kung paano gawin. Sa madaling salita, hindi po ito tungkol sa pagprotekta sa tao, kundi po ito pagprotekta sa political future po. So ngayon, ang malinaw na tanong ng publiko, kapag ang isang senador ay mas inuuna ang 2028 kaysa accountability, mas mabilis mag-depensa kaysa mag-imbestiga, mas agresibo sa pagbatikos sa sariling administrasyon kaysa po pag-arap ng sa sariling aligasyon. Mas maingat sa China kaysa panindigan ang ating sariling bansang Pilipinas. Ano ang tawag mo doon? Hindi na po ito simpleng alyansa. Isa po itong political dog behavior. Political guard dog behavior. At sa dulo nito, mga kababayan, ang totoong talo, ang ating mamamayang Pilipino, ang ating bansa. Si Aimee, hayagang kumampi, tumuligsa sa sariling kapatid, administrasyon ng kanyang sariling kapatid. Nagre-realign para sa 2028. Si Marcoleta, may direktang political backing mula kay Sara. Si Chis Escudero, namuno sa pag-archive ng impeachment. May aligasyon ng political deal at korupsyon na patalsik po sa pwesto. Ito po ay talaga structural. Kapag po ang sistema ay umiikot po sa proteksyon ng isa, imbes na proteksyonan po ang republika, may mali po sa balanse ng kapangyarihan. Kasi po, sa totoo lang, ang tunay na leader, inuuna po ang kapakanan ng bansa, dapat. Ang political bodyguard, ang inuuna po yung amo niya. Sa 2028, mga kababayan, malinaw ang laban. Pilipinas ba o proteksyon sa iilang pangalan? Yan po, mga kababayan, ang ating pag-isipan para makapag-desisyon tayo ng tama sa pagpili ng ating mga leader. Ngayon, ito pala yung latest na balita sa fourth impeachment complaint laban kay Sara Duterte. And sabi, transmitted na to the Office of the Speaker. Sabi po ng Office of the Secretary General. So sabi dyan, a fourth impeachment complaint filed against Vice President Sara Duterte was formally received by the Office of the Secretary General at 6:34 p.m. noong Wednesday and has been transmitted to the Office of the Speaker, Faustino Boji D, in accordance with established House rules. The verified complaint was filed by Attorney Nathaniel Cabrera and endorsed by House Committee on Human Rights Chair Bienvenido Benny Abante Jr. and Deputy Speaker Paulo Ortega IV. The OSG's role is purely ministerial, confined to
to receiving and transmitting pleadings and documents filed with the House. The OSG emphasized that any action on the complaint will proceed strictly in accordance with the Constitution in the rules of the House of Representatives. So, yan po ang mga latest na balita para po sa Max inyo. Framing and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Neng siya red mixed fruit drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravilla. Sa mga naghanap po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. But anyway, ito po pala yung aming bagong product na binibenta online. I am worldwide amazing pure organic barley powdered drink mix from Australia. Negosyo to ng aking anak na architect entrepreneur Riz Maravillas. Ayan po. Kontakin na lang po ninyo siya, Riz Maravillas on Facebook. Ang mga health benefits niya, boost immunity, improves digestion, enhance energy levels, packed with antioxidants, prevent cancer. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.